Malaki ho ang naging bahagi ng EDSA Revolution hindi lamang sa ating kasaysayan kundi maging sa pagiging Pilipino natin. Ilan sa mga aral na natutunan natin sa unang EDSA ay dala-dala pa rin hanggang sa ngayon. Ito ang diwa ng pagkakaisa at bayanihan. Si Christine Santos ang ating tagapagbalita. Para sa libo-libong pasahero ng MRT o pampasaherong bus, ang Epifanio de los Santos Avenue o EDSA ay isang 23 kilometrong lansangan hanggang Baclaran at isa sa mga pangunahin at abalang lansangan sa bansa. Subalit ang EDSA ay higit pa sa isang lansangan. Nasaksihan nito ang isa sa pinakaimportanteng pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang People Power Revolution na naganap noong February 25, 1986 na nagpatalsik sa isang diktador. Sa panahong iyon, kitang-kita ang diwa ng pagkakaisa sa bawat mamamayang Pilipino. Milyon-milyon ang nakiisa sa pagtawag at pagsigaw para sa pagbabago nang maibalik ang demokrasya na kanilang tinamasa bago ang deklarasyon ng batas militar noong 1972. Ang pagkakaisang ito ang naglagay ng hangganan sa 20 taong pamamahala ng dating presidenteng si Ferdinand Marcos. Nag-iwan ito ng marka hindi lamang sa Pilipinas, ngunit maging sa iba't ibang bansa. Ang rebolusyong ito ang nagpatunay na hindi dahas ang solusyon upang makamit ang pagbabago. Sa ngayon, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa, lalo na nang tamaan ng matitinding kalamidad ang bansa noong nakaraang taon. Tumagsa ang mga nagboluntaryo para sa repacking ng relief goods. Umabot din sa ng mga donasyon upang matulungan ang mga nasalanta ng bagyo at lindol na makabalik sa kanilang normal na pamumuhay. Nakiisa rin ang iba't ibang bansa sa pagbibigay ng tulong, kung saan kahit pansamantala lamang, kinalimutan ng mga hidwaan para matulungan ang mga taong biniktima ng matinding hagupit ng mga kalamidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Christine Santos. At kasama natin ngayon ang isang survivor ng Typhoon Yolanda. Siya ay galing sa Leyte, no? Okay. Siya ay si Paul Cinco. Magandang umaga sa iyo, Paul. Magandang umaga po. Good morning, Paul. Pwede mo muna ikwento sa amin anong nangyari sa iyo ng bagyong Yolanda? Bale, like any others victims and survivors, nakaranas din po kami sa town namin sa Tanawan ng matamaan kami ng tubig after nung malalakas na hangin. So, by 5 a.m., malakas pa yung hangin. Siguro, after nun, nagulat na lang kami nung nawala na yung bubong. After nun, biglang gulat kami, may tubig na pumapasok sa bahay namin, coming from all sides. Kasi malayo naman yung bahay namin sa dagat. So, we were never expecting na the sea would hit our house. Pero alam nyo Paul na merong malaking bagyo na parating. Tama ba? And walang nagsabi ba sa inyo doon sa area na yon na you might have to evacuate, no? Or baka kailangan nyo nang lumisan mula doon sa inyong tahanan? Alam namin na may bagyo. In fact, we were monitoring the news. At sabi na in a few hours nga, the strongest typhoon in the world is gonna hit us. Pero hindi namin naisip na mag-evacuate kasi ang priority naman for evacuation was yung mga coastal villages, yung mga coastal barangays. So kami, mga 2 to 3 kilometers pa yung area namin mula sa dagat. So we were thinking na safe kami yung area namin. Tsaka kasi concrete yung bahay, yung gano'n. So how did you survive? Umakyat kami sa what's left of the second level of our house. Tapos nakatungtong na lang kami sa isang cabinet doon. The whole time? Ilang oras yun na nakatungtong kayo doon? Siguro mga 2 hours. Ito yung nakakagulat kasi dito 2 to 3 kilometers, no? Yung inabot kayo noong storm surge, no? Essentially. May nagsabi ba sa inyo nung storm surge? And parang may idea ba kayo na halos parang tsunami, no? Yung mangyayaring storm surge? Actually, wala. Kasi ang pagkakaintindi talaga namin is yung storm surge, yung paghampas lang nung waves sa malapit lang talaga sa dagat, sa dalampasigan. So
wala talaga siguro nag-expect na mala-tsunami talaga yun. Pero siguro kung may nagsabi na tidal wave siguro or tsunami, Pero ngayon, anong nararamdaman mo na ang Pangulo natin napagpasyahang idalin yung selebrasyon ng EDSA People Power Revolution doon sa Visayas at doon mismo sa Tanawan kung saan galing, doon mismo siya pupunta? Personally, I feel na parang privileged ang bayan namin, ang Tanawan. Kasi dati-rati, sabi pa nga ng mga tao sa amin na parang nakikilala na yung lugar namin. Tsaka I know na yung mga tao dun ngayon is very happy na yung nga ng EDSA People Power is gaganapin dun. So, dito ka na nakatira ngayon after that? Nag-relocate Lumipat ka na yung dito? family namin. Oo. So, anong naramdaman mo, nalaman mo na dun nga, yung anong did you wanna go back and be there? Yes, kasi mahilig din ako mag-document ng so parang it's a part of history na rin, local and national history na for the first time nga. Tapos sa Yolanda hit area pa, so parang something different. What do you think, Paul, of yung message, no, or yung essence nung sinusubukang gawin ngayon, no, ng Pangulo, no, nadalhin nga yung sinasabi na diwa, no, ng people power dito sa mga tinamaan ng Bagyong Yolanda? Anong interpretation mo rito, no, at ano yung pagtingin mo, no, dito sa mensaheng ito? Ang tingin ko is, I think it's bringing a new context to the word people power. Kasi dati, nung 1986, yung people power is, napakita natin sa mundo is like a bloodless revolution, no, napatapos daw ng isang dictatorship. But this time, I think parang nabuhay ulit yung people power, coming together na magtulong-tulungan naman para maibangon yung isang bayan na nasalanta. Ano sa palagay mo pa kasi nakita natin ang Pangulo nagtulong para inspeksyonin na yung mga rehabilitasyon na isinasagawa ngayon after the devastation from Typhoon Yolanda. Pero para sa'yo, no, ano pa ang sa palagay mo pwedeng itulong ng ating gobyerno, ng ating Pangulo para mas mabilis ang inyong pagbangon? I think ang dapat talaga gawin is masubaybayan talaga yung rehabilitation. Hindi lang sa ngayon, kundi tuloy-tuloy hanggang sa matapos na at siguraduhin na kahit tapos na yung mga relief, rehabilitation, and restoration is kailangan ma-assure na makakasustain yung mga Yolanda hit areas na muling makabangon and the economy, the people, the lives, maibalik yung dati. And ano ba ito specifically, no? You mentioned economy, no? Parang what do you need, no? Dito sa tingin mo dito sa Tanawan? Ang kailangan po ng bayan namin sa Tanawan is investors, kasi like yung isang oil company doon is nagsara. So para uli makabangon yung town to bring back the economy hindi lang sa Tanawan, no, sa Tacloban rin, sa lahat ng Yolanda hit towns is investors po para muling mabuhay yung economy. Kailan ka ba huli ng punta doon? I last visited December 31 to check our house. Oo. Ito last itong December 30, New Year. New Year. And then so nakita mo na yung mga naging pagbabago paunti-unti. And are you a student? Tapos na po. Tapos ka na. So magtatrabaho ka na. Opo, I actually was on a job, then nagbakasyon lang po, tas natamaan naabutan ng Yolanda while vacationing sa Leyte. Oo. So balak mo ba na bumalik doon magtrabaho doon? Opo. Okay, very good. So sige, good luck sa'yo, Paul, at sana makabangon ka agad ng Tanawan. Thank you Okay. po. Alright, at yun po si Paul Cinco na mula sa Tanawan, Leyte. At malaki ang naging papel ng kalsadang EDSA sa nakamit nating demokrasya. Para sa marami, nagsilbi itong bantayog upang makilala ang Pilipinas sa buong mundo at nagsilbi modelo ng pagkakaisa. Kaya naman ang EDSA ay tinuturing na kalsada ng kapayapaan noon at ngayon. Ito po si Emil Carion, ang ating tagapagbalita.
Tila dagat ng mga tao ang nasaksihan sa EDSA taong 1986. Kusang loob na tumungo dito para tumupad sa panawagan ng mga leader simbahan at ng iba pang tinitingalang personalidad. Ngayon ramdam pa rin ang kilabot pero ang simbolo ay lumawig na mula sa mismong kalsada palabas sa iba't ibang uri ng pakikipaglaban na humahamon sa espiritu at diwa ng bansang Pinoy. Nandito pa rin ang mga dilaw na banderitas. Pero ang mga pinakalat noon ay nagsilbing bitamina sa pinanghihinaang loob na humarap sa mga tangke. Ng pagkakaisa. Ngayon ay nagtatawirang kalsada at mga nagmamadaling paparot paparito ang mukha ng EDSA. Ngayon ay mga sasakyang rumaragasa ang mga bida. Sa paglalahad at tuluyang paglipat ng pahina ng buhay na kasaysayan ng EDSA, narito ang pagtutulungan ng mga negosyante, mga politiko, mga militar, mga laiko, mga relihiyoso, parit madre, estudyante, trabahador, profesional at ordinaryong Pinoy, lahat ng sektor ay aktibong saksi. Katulad na lamang ng role ng media, taong 2009 ay pinalad ang government television na makapanayam ang pari at anchorman ng Radio Veritas, isang bida ng EDSA, taong 1986 na si Father Efren Dato. To proclaim peace and order in our community. At nagkataon naman may contradiction at may conflict. Kaya kami para doon ng tagapagpaliwanag ng katotohanan at nakaturo na ang tao'y magkaisa, paulit-ulit kong sasabihin, parang trailer ng isang mapayapang bukas. Sa kasalukuyan buhay pa rin ang mensahe. Ang espiritu ng EDSA ay umangat at lumawak pa. Bagong paghamon, bagong hinaharap. Ang EDSA ay napakahalaga, no, sapagkat balik na rin natin yung people power, the people. Kaya sila pumupunta sa kalsada, no, nagsasalita, nagpapayag, gusto ng taong bayan ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yan ay hindi yan mabaliwala at magamit lamang. Sa kasalukuyang pangyayari, siguro naisip na rin ni Pangulong Pinoy yung sinasabi niyang kung walang korap, walang mahirap. Ang mensaheng pinarating ay walang kupas. Markadong EDSA, kabayanihang Pinoy, kabayanihang responsable at bumabalikat sa anumang hinaharap. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion. At ngayon nga, Nikki, no, actually kanina, no, kasama natin si Paul Cinco, no, na mula sa Tanawan, Leyte, na very timely dahil mamaya lamang din, no, pupunta si Pangulo, no, dito sa Tanawan, Leyte. No, so ngayon naman, kasama rin natin mula pa rin, no, sa Tanawan, Leyte para ibahagi sa atin ang kanilang mga naging karanasan, no, and at the same time, ang pag-asang pinangahawakan nila, no, matapos masalanta ng bagyong Yolanda, si Julius Modesto. Magandang umaga sa iyo, Julius. Magandang umaga po. Kwento mo naman sa amin, ano ba nangyari sa'yo nung Yolanda? Napakahirap po ng pinagdaanan po especially po ng pamilya ko kasi po wash out po talaga yung bahay namin. Tapos yung parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tapos kasi yung una, hindi po kasi namin alam na may storm surge ba yun. Kasi hindi namin, alam namin sa television, napapanood namin, pero hindi namin alam kung ano yung meaning niya. So, akala namin ano lang siya, parang, hangin lang, yung super typhoon. So, binalak namin pumunta sa bahay. Kasi yung sa amin parang ano lang, yung parang simpleng payag lang. Yung parang, Kubo, ganun? parang malaki-laking kubo. So, we need to go to a place where our family will be safe. So pupunta kami sana sa tita, sa kapatid ng tatay ko. Tapos pero papunta pa lang po kami, hindi na kami nakapunta kasi naabutan po kami ng malakas na hangin. Pero buti na lang po hindi kami napunta doon kasi mas grabe yung napagdaanan po nila kasi namatay 3 kapatid po ng father ko tsaka 4 kong
So, pamangkin. maswerte pa pala kayo na hindi kayo nakaalis. So, paano kayo na nakaligtas? So, habang papunta po kami nakakita kami ng parang elevated na bahay. So, pumasok kami pero napakahirap din kasi pagpunta namin dun sa bahay na mag-stay po sana kami. Sinabi ng father ko, umalis tayo dito kasi nilipad na yung bubong. Oh. So hindi na rin po siya safe. Tapos eto meron na palang tubig, tapos sabi ng father ko, pumunta tayo sa may kalsada kasi at least yung kalsada elevated pa po siya. So pumunta kami sa parang simentadong bahay din po, tapos may siya basement. So para hindi siya, sabi ng father, doon tayo sa may basement para at least hindi tayo ma-hit ng mga lumilipad kasi po malakas yung hangin. Tapos all of a sudden po parang may tubig na malakas na pumasok, tapos ang itim-itim po, tapos ang baho. Tapos sabi ng father ko, bakit gano'n? Bakit ganito? Kung baha lang to, bakit ganito? Ang bilis tumaas. Tapos all of a sudden, pinasok na ng tubig yung likurang pinto, tapos hindi na namin mabuksan Yung kabilang pinto. Oo, Para lumabas. Oo, papasa sa taas hanggang ganito na po. Hanggang ganito na po yung tubig. Tapos abutin lang po yung jacket ng kapatid ko na kasi yung wave ng po hindi siya mahampas. hindi na siya yung door hindi na na-open po yung door. Loose third na kasi po yung buti na lang po yung jacket ng kapatid ko na parang naipit siya. Tapos so yun ang pinambukas nyo. Oo, tapos tulong-tulong na po kami sa pagbukas. Kasi yung hindi na po kami nakalabas, wala, mamamatay kaming lahat doon. Kasi yung kapatid ko, yung eldest brother ko po, inahawakan na lang po kami, umiiyak. Mahal na mahal ko kayong lahat. So, parang nagpapaalam na, gano'n. oo, kasi hindi mo na talaga alam kung mabubuhay pa kami. So ano yun, Napakahirap. pagkatapos na lumambitin kayo, nakalabas kayo, sumambitin kayo sa, anong yung parang mga, trusses, gano'n? Hindi. Hindi po. Tapos, medyo elevated yung bahay. So, may portion po siya na hindi pinapasukan ng tubig. Pero marami po talagang lumilipad na mga any moment mamamatay ka talaga. Baka Kasi mga tamaan kayo, napakahirap po. Oo, nightmarish talaga itong dinanas mo, no? Pero after that, nakabangon naman kayo, naka-move on naman kayo. Opo, kasi ang dami po talagang tumutulong. Napakahirap nung una yung pagkain, pero after mga 4 days, pumupunta na yung mga tumutulong. Hanggang ngayon ba, meron pa rin tumutulong sa inyo, Julius, doon sa inyong lugar? Opo, meron pa po. At ano ba to? Kumbaga, mga kakilala nyo ba to dati? Hindi po. May mga mga bagong organizations na bago lang sa isipan ko. Kung hindi nag-Yolanda, hindi ko kilala yung mga organizations na tumutulong po. So anong palagay mo na itong celebration natin ng EDSA People Power Revolution dito ginagawa na sa Visayas this year, at itong Tanawan ay isa sa mga lugar na pupuntahan ng ating Pangulo? Opo. Napaka malaki po para sa amin na i-held po yung EDSA anniversary sa Tanawan Leyte, kasi po at least makikita yung lugar namin kung para kung anong pwedeng maidagdag like for development sa lugar. Tsaka feeling ko po talaga tutulungan po kami ng ating Panginoon. So ikaw, ano pang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon after itong nalampasan mo na itong Or sa inyong lugar? trial? Oo. Babalik po kasi 3 days lang po ako dito. So babalik po ako sa lugar po namin, tapos kung hindi ako makahanap ng trabaho doon, siguro kasi may mga organizations na nagbibigay po ng mga seedlings. So tutulungan ko po yung mother kong magtanim. Ano bang natapos ka na o nag-aaral ka pa? Nag-stop po kasi. Nag-stop ka? Oo. Financial problem. Ano ba yung course mo?
Banking and finance po. Pero I noticed yung diction was good. Baka pwede ka Thank mag-call you. center agent. Ewan ko ba? Pero anyway, gusto mo magtanim na lang, tulungan yung Tulungan yung- magulang mo. Opo. Oo. Anong gusto Kasi may mga seedlings na binigay po ng isang organization. So may mga yung squash, yung mga eggplants. Pero gusto mo talagang bumalik sa Tanawan? Gustong-gusto ko po talaga. Kanina nga po sabi ko kay Paul, siguro pagkatapos nito, uuwi na po ako. Parang, kasi iba yung this is not my place. My heart is really belongs to my, Leyte. kahit na gano'n na po yung nangyari. Julius, nakwento mo kasi kanina na talagang ang daming tumulong sa inyo, no, na mula sa, kumaga, sinasabi mo nga, iba't ibang organisasyon na dati hindi mo nga kilala, no, or you had no idea, no, kung sino sila. Ano yung tingin mo dun sa gustong, kumaga, mensahe, no, na ipadala ng ating Pangulo, no, na ang ibig sabihin ngayong taon, no, ng People Power, ang ibig sabihin ng EDSA Revolution ngayong taon ay yung pagtutulungang bayan, no, yung parang bayanihan, no, ng bawat Pilipino, pagkakaisa, no, para magtulungan sa isang layunin. What do you think, no, of this message? Kagaya ko nga po ng yung EDSA, like People Power. So para po sa akin, hindi lang po yung mga Pilipino ang nagtutulungan. It's the whole world is helping us. So yun, napapakita po na kahit pa paano tinutulungan po tayo galing sa ibang lugar na highlights po na kailangan po natin ng tulong. So we would like to say thank you po sa lahat ng tumulong. Alright, maraming salamat, Julius Modesta. Good luck sa inyo. Thank you po. At sana patuloy-tuloy, no, ang inyong rehabilitation sa inyong lugar. Yes, oo. Mamayang hapon, ang ating Pangulo magpupunta sa lugar niyo, panoorin niyo. Mamaya ilalabas namin live dito sa television ng Bayan. Thank you, Julius. At kanina umaga pa, magre-recap lang kami, no? Yung nangyari, syempre yung selebrasyon ng EDSA People Power Revolution Anniversary ay ginanap dito po sa Cebu. Doon ginanap ang salubungan at nagtalumpati ang ating Pangulo. And later on this afternoon nga ay bibisitahin naman ng ating Pangulo itong Tanawan, Leyte at yung Giwan, Eastern Samar. Ito'y bahagi ng itong tour ng ating Pangulo sa Kabisayaan bilang pag-celebrate ng EDSA People Power Revolution Anniversary. And marami tayong napag-usapan, no, napagkwentuhan ngayong umaga, Nikki, no, na actually may inspire ka, no, dahil pwede palang iba't iba rin, no, yung ibig sabihin ng EDSA People Power Revolution para sa iba't ibang tao. No. Kanina nakausap natin si Senator Rene Sagisag, no, tungkol sa sarili niyang kumbaga experience, no, na actually interesting kasi sinasabi ni Senator Sagisag 1972 pa lang nasa EDSA na siya. No, so parang yung punto niya is, no, dati pa niya kasama yung bayan, no, dati pa siya lumalaban, no, para sa bayan. So interesting perspective from Senator Sagisag, and meron ding siyempre yung usapin ng revisionism nga, no, ng kasaysayan, no, na kailangan nating ipaalala, no, paulit-ulit, no, sa aming henerasyon, no, ng kabataan, no, na talagang kailangang intindihin, no, yung mga pahirap, no, na naidulot, no, nung Marcos regime. At saka kailangan natin itama yung mga maling akala. Exactly. Kasi naiiba ang ating kasaysayan kapag hindi natin itinatama itong mga maling mga ibinibigay sa ating mga kabataan. At yun nga yung magandang mensahe din ng ating Pangulo sa kanyang talumpati kanina, na pagmamahal ang diwa ng EDSA. At syempre, on that note, no, babalikan din natin si Pangulo Aquino mamaya, no, sa Tanawan, Leyte. Pupunta ho siya doon, no, para bumisita, no, kaugnay pa rin ng ginagawang kumbaga parang tour, no, ng EDSA People Power Revolution sa mga nasalantaho ng bagyong Yolanda. At magpapaalam po kami pansamantala, magbabalik po kami mamaya para sa live coverage po namin ng pagbisita ng ating Pangulo dyan sa Tanawan, Leyte. Sa loob ng ilang taon, naging saksi ang sambayan ng Pilipino sa iba't ibang hamong kinaharap ng ating bansa, kabilang na ang kawalan ng tunay na kalayaan.
Anumang pagsubok ang dumating, huwag po nating kalimutan na minsay tumayo at nanindigan na ang ating mga kababayan para sa iisang mithiin. Isang patunay na posible ang lahat kung tayo ho ay nagkakaisa. Ang tunay na sukatan ng pagiging malaya ng isang bansa ay kung ang mga mamayan nito ay naniniwala sa mga prinsipyong ipinaglalaban ng kanilang pinuno. Naway gamitin po natin ang tama ang kalayaang ating sa pamamagitan ng mapayapang revolusyon. Ako po si Veronica Baloy Jimenez kasama si JC Tejano at inyo pong natunghayan ng espesyal na presentasyon ng Telebisyon ng Bayan ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kapit bisig tungo sa pagbangon. Magbabalik po ang special coverage na ito mamayang hapon para sa karagdagang kaganapan at ang pagpunta ng Pangulo sa Tanawan Leyte.